para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yun. Listahan ng umano'y male-maletang perang i-deliver para kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez, inilabas ni Zaldico. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. Para patas lang naman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon si Zaldico na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Mahabang usapan sa fake news, iginiit ng punong ehekutibo. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Pinagtataguan ni Zaldico sa ibang bansa, hindi pa matukoy ng pamahalaan. Paggamit ng ibang passport posible, ayon sa DILG. Kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Ilang retired police at military officers nagbabalak umano ng civil-military junta ayon kay Senador Ping Lacson. Pagpapabagsak sa gobyerno, plano umano ng mga ito. Ang ating advocacy nitong trillion peso march ay hindi para pabagsakin ang ating pamahalaan ngayon. We are not calling for the resignations ng ating mga pinuno ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantad, at ibalik ang nakaw ng korupsyon. Ikalawang trilyon peso March Rally, walang planong pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan. Anumang military junta o hakbang na labag sa konstitusyon, hindi susuportahan ng mga grupong magpoprotesta. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hawak na ng mga pulis ang 8 sa 16 na akusado na mayroong arrest warrant dahil sa issue ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Samantala, inihayag din ngayon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mayroon ng Interpol Blue Notice laban kay resigned Bicol Party List Representative Zaldico na hinihinalang gumagamit ng ibang passport. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Ito ang babala ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla laban sa ilan pa akusado sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Secretary Remulla, mayroon pang 8 na pinaghahanap ng mga otoridad na mayroon ding warrant of arrest. Kaugnay nito, 3 sa 4 na nasa ibang bansa ang nakipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas para sumuko. Kabilang dito ang isang nasa New Zealand, isang nasa New York at isang nasa Jordan. Habang hindi naman matukoy kung nasa ang bansa si Zaldico at hinihinalang gumagamit ng ibang passport. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So,
bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Nitong weekend, una nang naaresto si dating Mimaropa DPWH Regional Director Gerald Bacanan na sinundan ng pag-aresto sa 6 na iba pa. Kinabibilangan ang mga ito ni Jean Ryan Altea, ang dating Assistant Regional Director ng DPWH, Ruben Santos Jr., ang Assistant Director ng DPWH, Dominic Serrano, ang Chief Construction Division, Felizardo Casuno, Project Engineer 3, Juliet Cabungan Calvo, ang Material Engineer ng DPWH sa Oriental Mindoro, at Lerma Cayco, ang Accountant 4 ng Bidding and Awards Committee. Habang naaresto din ng National Bureau of Investigation ang OIC Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division ng DPWH na si Dennis Abagon. The first one in the name of Gerald Bacanan surrendered, and after that surrender, one after the other, the PNP arrested to the CIDG 6 personalities. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, unang batch pa lamang ito ng mga masasampahan ng kaso. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Sinabi naman ni Secretary Remulla na hindi rin ligtas sa investigasyon at kaso ang mga lokal na pamahalaan na sangkot sa anomalya. Ganon din ang mga nagkakanlong sa akusado. Pinabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas ang sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Sa huli, nanindigan ng kalihim na sakop ng Standard Operating Procedure ang paraan ng kanilang ginawang pag-aresto sa ilang akusado sa flood control mess. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan ang 8 sa 17 akusado sa kasong malversation at graft kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Ang 8 personalidad na kapwa-akusado ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay dinala sa ika-5 at ika-6 na dibisyon ng korte ngayong araw. Doon, nagpiyansa ng 90,000 pesos si Juliet Calvo, ang dating Maintenance Division Chief ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Mimaropa, para sa kanyang isang kaso ng graft sa harap ng Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, nakatakda sa December 2 araw na Martes, 1:30 ng hapon ng arraignment sa Sandigan Bayan 6th Division para sa mga akusado sa kasong malversation. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinumang magtatangkang tumulong o magkanlong sa 7 pang may warrant of arrest na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Pangulo, may parusang kakaharapin din ang sinumang tutulong sa pagtatago ng mga personalidad na mayroong arrest warrant. Muling hinikaya ni PBBM ang natitirang pinaghahanap ng mga otoridad na sumuko na at harapin ang kanilang mga kaso. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo. Kung kayo ay nagtatago
ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Balak umano ng ilang retired police at military officers na magsagawa ng civil-military junta. Ito ang kinumpirma mismo ni Senator Panfilo Lacson matapos siyang makatanggap ng imbitasyon mula sa grupo. Plano niya ng ilang partisan group na pabagsakin ng gobyerno. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kasi may mga nag-message na short of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Tila nakaayos, may koordinasyon at calibrated ang plano para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang palagay ni Senador Panfilo Lacson sa gitna ng anyay pagsasanib puwersa ng ilang retiradong opisyal ng pulisya at militar. Ayon sa mambabatas, nagsimula ang mga serye ng aksyon ng mga grupo bago lumabas at nagsalita si Zaldico. Ngunit sinamantala rin anya ito para magalit ang tao. Dagdag pa ng senador, halata ang mga aksyon ng mga partisan group na interesadong patalsikin ang Pangulo. Hindi lang yon, talagang reset. Meaning, pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president, so civil military junta. Binigyan din ni Senador Ping Lacson na ang umano'y civil-military junta ay unconstitutional o labag sa saligang batas. Kaya hindi rin anya siya tumugon sa imbitasyon sa kanya na makisama sa grupo. Yes, na mag-join at saka maging part just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply Talagang as in dead ma. Sa kabila nito, naniniwala ang senador na nananatiling stable ang pamahalaan. Hindi naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghahanda na ang ilang pribadong grupo para sa gagawin nilang ika-2 trillion peso March Rally sa darating na November 30. Iginiit ng trillion peso March Movement at Catholic Bishops Conference of the Philippines na wala silang planong pabagsakin ang pamahalaan. Tiniyak din ng mga ito na hindi sila susuporta sa anumang paggamit ng militar o hakbang na labag sa konstitusyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sana sa rehas ang Pasko nila. Ito ang panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, kaugnay ng mga nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon sa infrastructure projects sa bansa. Ayon sa grupo, suportado nila ang demokratikong pamamaraan ng pagpapanagot sa mga salarin sa isyu. Ang ating advocacy nitong trillion peso march ay hindi para pabagsakin ang ating pamahalaan ngayon. We are not calling for the resignations ng ating mga pinuno ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantad at ibalik ang nakaw ng korupsyon. Ngunit ayon sa Akbayan Party na bahagi ng Trillion Peso March Movement, mahalagang ugatin ang korupsyon sa bansa kung saan umiiral ang dinastiya sa pamahalaan. In fact, yung changing of the guards, baka mamaya pare-parehong apelido pa rin yung papasok sa ating gobyerno. Kaya mahalaga sa atin, hindi lang isa o dalawang pamilya, puntiryahin natin yung ugat ng korupsyon. At para sa amin, isa dito yung political dynasty. Ayon pa sa CBCP, inirerespeto nila ang mga grupong nananawagan ng pagre-resign ng mga opisyal, pero mas pinipili nila ang legal at mapayapang pamamaraan.
Tiniyak naman ng trillion peso March movement na hindi nila susuportahan ang anumang tangka na gumamit ng militar para paalisin sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon. Hindi tayo sumusuporta, no, sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. Bukod sa panawagang papanagutin ang mga sangkot at ibalik ang ninakaw na pondo, hinihiling din ng grupo ang mahabang panahong reforma sa pamahalaan. Kabilang dito ang agarang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill, pagpapalakas ng Freedom of Information Act, at pagsasabatas ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Anila, positibo at magandang balita ang pag-aresto ng pamahalaan sa ilang sangkot. Pero hindi anila ito sapat, kundi dapat ay umabot ang pananagutan hanggang sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya po nananawagan kami kung kayo ay natutuwa, tulad po namin na may na-arrest na, tuloy-tuloy po tayo hanggang makuha natin ang goal natin na talagang matapos na itong skandalo na ito, makulong na lahat ng nangurakot. Kaya wag po tayo maging complacent. Alam po natin that government is responding because we are acting. Sa November 30, kasabay ng Bonifacio Day, gaganapin ang ikalawang trillion peso March rally sa EDSA People Power Monument. Target ng grupo, mas malaki, mas payapa at mas malinaw na panawagan laban sa korupsyon sa mga infrastructure project ng bansa. Bukod sa EDSA, magkakaroon din ng sabay-sabay na programa sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng referral ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa Office of the Ombudsman upang magsagawa pa ng malalimang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin ito sa issue ng katawalian sa flood control projects ng pamahalaan. Kasamang ipidala ng ICI sa Ombudsman ang kopya ng affidavit ni Romualdez at ang audio-video recording ng kanyang pagharap sa komisyon noong October 14. Bilang tugon naman sa referral ng ICI, sinabi ng kampo ni Romualdez na inirerespeto ng mambabatas ang hakbang ng ICI. Ayon sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, naniniwala ang kanyang kliyente sa independence at objectivity ng komisyon pagdating sa pag-usuri ng mga ebidensya kaugnay ng issue. Nakatakdang humarap bukas, November 25, sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd District Congressman Dean Asistio. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon ng komisyon sa nangyaring anomalya sa flood control projects. Sa inilabas na advisory ng ICI, humiling ng executive session ang dalawang kongresista. Sa ngayon ay wala pang impormasyon mula sa independent body kung inaprubahan nila ang nasabing request ng mga mambabatas. Naglabas ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico ng listahan ng umano'y idiniliber nitong male-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at former Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez. Pero para kay Navota City Representative Toby Tiangco, hearsay ang mga pahayag ni Ko. Ito ang balita ni Rosalie Goz. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon.
Ipinaskil sa social media ni Saldico, nagbitiw na ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson, ang listahan ng petsa at halaga ng perang idineliver umano kina dating House Speaker, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula September 2022 hanggang August 2025. Ang kabuang halaga umano ay umabot ng 56.41 billion pesos, kasama rin ang ilang larawan ng mga maleta, petsa kung kailan at kanino ito delivered at kung magkano ang halaga sa pagitan ng 2024 at 2025. Sa pinakabagong video din ni Ko na ini-upload sa social media page, ipinahayag nitong mula 2022, inutusan umano siyang mag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Maging ang umano'y porsyento ng hatian ng kickbacks, binanggit din ito. Anya ang mga tao niya ang nakikipag-ugnayan sa mga tauhan ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo para sa deliveries ng pera. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Muli rin itong binanggit ang pangalan ng isang undersecretary na tumatanggap umano ng deliveries ng pera para kay PBBM at maging kung sino ang naghahati sa perang idinedeliver niya sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Ayon pa kay Ko, hindi umano siya makakauwi ng bansa. Palalabasin din umanong isa siyang terorista. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero para kay Navotas City Representative Toby Chanco, panay hearsay o chismis ang mga pahayag ni Ko. Naniniwala rin ang kongresistang sina Romualdez at Colang ang nag-uusap sa hatian ng pera. Eh di ba puro sabi, wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila may natanggap. Dagdag pa nito, layo ni Ko na mandawit ng iba. Ibig sabihin, ang goal niya dito sa tingin ko is kung babagsak siya, isasama na niya kung sino yung nag-utos sa kanya. Hindi pa pwedeng siya lang. Samantala, umaasa naman si Leyte Representative Romualdez sa independent, malalim at objective na pagrepaso sa mga ebidensya ng ombudsman.
Ito ay matapos na maisama siya sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ireklamo ng plunder, graft at direct bribery. The ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. End of quote. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Muli ring iginiit ni late Representative Romualdez na maipapakita ang katotohanan sa pamamagitan ng patas at ganap na pagsusuri ng mga record. Wala pa namang pahayag ang kongresista sa pinakabagong aligasyon sa kanya ni Ko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang kaniyang mga kaso. Ito ang tugon ni PBBM sa mga panibago na namang akusasyon ni Ko laban sa kanya. Binigyang diin ng Pangulo na masyado nang mahaba ang usapan ukol sa fake news. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ba ang mensahe ng Pangulo kay Zaldico kasunod ng bagong video na inilabas ng dating kongresista? June, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit sino ay pwedeng magsalita online. Kaya naman para sa Pangulo, walang saysay itong mga ibinubunyag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kanyang social media pages. Matapang ang naging sagot ng Pangulo kasunod ng patuloy na pagdawit sa kanya ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa umano'y pagbubulsa ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay President Marcos, mahaba na ang naging usapin pagdating sa fake news. Kaya naman hamon ito kay Ko, kung nais talagang patunayan ang mga akusasyon laban sa kanya, dapat na itong umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga kaso sa korte. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. Sinagot rin ni President Marcos Jr. ang kontrobersya sa pagbitiw sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan itinanggi ni Bersamin na voluntaryo itong umalis sa kanyang posisyon. Hindi nagdetalye ang Pangulo tungkol sa kanilang naging usapan, ngunit sinabi nito na walang bad blood o anumang alitan sa pagitan nilang dalawa. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Pagdating naman sa resignation ni dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ito'y dahil anya sa pagkakadawit ng kalihim sa mga anomalya. Isa si Pangandaman sa pinangalanan ni Ko na nag-utos umano sa paglalagay ng 100 billion insertion sa 2025 national budget ayon sa kagustuhan umano ng Pangulo. Ayon sa punong ehekutibo, ang pag-alis ni Pangandaman sa gobyerno ay pagtitiyak na hindi nito maiimpluwensyahan ang anumang kaso na maaari nitong kaharapin. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. It makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So hindi mo masasabing inayos na yung kaso niya.
Samantala, kasunod ng naging mabibigat na paratang ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos sa rally na naganap nitong nakaraang linggo patungkol sa paggamit umano ng Pangulo sa ipinagbabawal na gamot. Ayon kay President Marcos, ayaw na sana niyang pag-usapan ang mga problemang pampamilya sa publiko. Ngunit nag-aalalaan niya ang kanilang mga kaanak sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about him. I hope she feels better soon. Inamin din ito na hindi na sila nagkakausap ng kapatid, lalo na at magkakaibang grupo na ang kanilang sinasamahan, mapapolitika man o iba pang sektor ng buhay. June, ilang minuto matapos ang press conference ng Pangulo, nag-post naman sa Facebook ang Presidential Sister na tila sagot sa sinabi ng Pangulo na hindi niya kapatid ang nakikita ngayon ng publiko na nagsasalita sa harapan nila. Ayon sa Facebook post ni Senator Amy Marcos, siya mismo yon at hindi kung ano-ano na nakikita ni PBBM. Hinamon rin ito ang kanyang kapatid na patunayan na mali ang kanyang mga sinasabi. Yan ang balita mula dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Jude. Ivan, naiklaro nyo ba sa Pangulo yung sa sinasabi niya na meron bang umu-impluwensya sa kanyang kapatid? Ganun ba ibig sabihin nun? June, yung naging remark ng Pangulo ay pag-aalala at pagtataka kung bakit naging ganon yung nagiging reaksyon o pahiwatig o nararamdaman ng kapatid sa kanya ngayon. Wala siyang idinitalyeng sinabi kung may nakaka-impluwensya ngayon sa kanyang kapatid. Basta ang klaro sa sinabi ng Pangulo, nag-aalala sila sa kalagayan nito, lalo na at magkakaiba na ngang grupo ang kanilang sinasalihan ngayon. June. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Inilunsad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Transparency Portal para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito makikita ng publiko ang lahat ng proyekto ng ahensya mula taong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Magsisilbi itong digital library na nasa 25,000 na infrastructure projects kung saan makikita ang mga detalye gaya ng contract description, sino ang contractor, magkano ang halaga ng proyekto at kung kailan ito natapos. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga hakbang upang muling ibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. I hope that this will satisfy our need. And our desire that with the process now that people have no faith in, na walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan, hindi mo naman sila masisi, pero wala silang tiwala sa sistema ngayon, ay sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. I know it is just the first step, but it is just the first step. We will keep going on this. Pansamantala munang inalis sa pwesto ang Regional at Assistant Regional Director ng Land Transportation Office sa National Capital Region. Ayon sa LTO, parte ito ng kanilang hakbang para bigyan daan ang gagawing investigasyon kaugnay sa kung bakit nairehistro ang mga luxury vehicle na pagmamay-ari ng mag-asawang Pacifico at Cesara Descaya. Pansamantala namang magiging concurrent acting regional director si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw para sa nabakanting pwesto. Pinalawig pa ng Department of Justice o DOJ hanggang sa Biyernes, November 28 ang pagdinig sa mga reklamo kaugnay sa 5 ghost flood control projects sa unang distrito ng Bulacan. Pero sabi ng DOJ, sa kalagitnaan ng Desyembre ay mayroon ng desisyon sa reklamo kung dapat bang kasuhan ng mga respondent.
Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, ano ang dahilan bakit pinalawig ng DOJ ang pagdinig sa mga reklamo kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan? Magandang gabi, Monica. May ilan sa mga respondent o kasama sa reklamo ang humingi ng extension upang sagutin ang issue na ipinupukol sa kanila. Dumalo sa pagdinig ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang ilang dating district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kaugnay ito sa mga isinampang reklamo sa kanila tulad ng paglabag sa anti-graft law, malversation dahil sa nadiskubring 5 ghost flood control projects sa unang distrito ng Bulacan. Pagkatapos ng pagdinig, ibinalik ang tatlo sa Senado kung saan sila nakadetine. Hindi sumagot ang mga ito nang hinga ng reaksyon sa isinagawang pagdinig. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi natapos ang preliminary investigation ngayong araw. May ilan anyang respondent na humingi ng panahon upang sagutin ang reklamo. Kaya nagbigay ang DOJ ng hanggang Biyernes, November 28 upang magsumite ng counter affidavit ang mga ito. This is a non-extendable period. Whether or not they do file on such day, we will then proceed to resolve the case, based on the counter affidavit submitted, or if none, de wala, based on the complaint submitted by the NBI. Dagdag pa ni Martinez, sina Alcantara, Hernandez at Mendoza ay nagsumite na kanina ng kani-kanilang kontrasalaysay. Inaasahang dadalo ng personal ang wala pang naibigay na kontrasalaysay sa Biyernes at pagkatapos ito ay inaasahang wala ng kasunod na pagdinig. Magiging submitted for resolution na ang mga reklamo at hihintay na lamang kung ano ang pasya ng panel of prosecutors kung dapat nakakasuhan o hindi ang mga respondent. Mindful the time is of the essence, we are pursuing this case with expediency. Monica, ayon sa DOJ, nandun pa rin naman sila sa track o doon sa timeline na matapos nila yung preliminary investigation bago matapos ang Disyembre o ang susunod na buwan kung saan inaasahan nga nila na by mid o kalagitnaan ng Disyembre mayroon ng resolusyon itong reklamo at inaasahang makapagsampa na sila ng formal na kaso sa hukuman. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maria Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Patuloy na tumitindi ang pressure sa Ukraine. Ito'y bunsod ng isinusulong ng Trump administration na proposed peace plan upang wakasan na ang Russia-Ukraine war na pinangangambahang tila magbibigay ng mas malaking bentahe sa Russia. Ito ang balita ni Pong Mercado. Дякую всім в світі, хто з Україною, дякую Америці, президенту Америки, всім лідерам Європи, лідерам світу, які Nagpasalamat si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa lahat ng mga tumutulong at naghahangad na makamit na nila ang kapayapaan sa kanilang bansa. Ngunit inamin niya na malakas ang pressure sa Ukraine, lalo na sa gitna ng matinding pagpili ng pagreserba ng dignity o ang panganib na mawala ang isang mahalagang kaalyado nito. Ito'y kaugnay ng ipinahayag ni President Donald Trump sa Truth Social kung saan sinabi nito na hindi man lang nagpakita ng pagpapasalamat ang Ukraine sa pagtulong ng US sa kanila at patuloy pa rin umano ang pagbili ng Europe ng langis sa Russia. Nagpapatuloy pa rin ang pagsulong ng Trump administration sa 28-point peace proposal nito upang tuluyan ng wakasan ang naturang digmaan at nais na aprubahan na ito ng Ukraine bago mag-Thanksgiving holiday sa US. Samantala, nagpulong ang mga senior US officials kabilang sina Secretary of State Marco Rubio, Special Envoy Steve Witkoff at Army Secretary Dan Driscoll.
kasama ang delegasyon ng Ukraine. Ayon kay Secretary Rubio, malaki ang naging pag-usad ng unang araw ng talakayan at nakabuo na sila ng mas maayos at naiayon na peace framework. Ngunit may mga pangamba rin mula sa European leaders at ilang US senators na kaalyado ni President Trump na tila pabor sa Russia ang ilang bahagi ng peace plan. Gayunman, nilinaw ni Rubio na ang proposal ay binuo ng Estados Unidos na galing din sa mga input mula sa Ukraine at Russia. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng HMS Severn ng Britanya ang Russian corvette na RFN Stoichky at ang tanker na Yelnya habang naglalayag sa English Channel. Matapos ang operasyon, ipinasa ng Severn ang pagbabantay sa isang kaalyado mula sa NATO sa baybayin ng Brittany. Ayon sa Defense Ministry, tumaas ng 30% ang aktibidad ng hukbong dagat ng Russia sa paligid ng karagatan ng United Kingdom sa nakalipas na 2 taon. Bukod sa mga barkong nakapwesto sa paligid ng baybayin, nagpadala rin ang Britanya ng 3 Poseidon surveillance aircraft sa Iceland bilang bahagi ng misyon ng NATO na nagbabantay sa mga barko at submarino ng Russia sa North Atlantic at Arctic. 2 suicide bombers ang umatake sa headquarters ng Pakistan Federal Constabulary sa Peshawar. 3 security officers ang nasawi at nasa 12 ang mga nasugatan sa pagpapasabog. Binaril ang mga attackers bago pa sila nakapasok sa pasilidad na ayon sa mga otoridad na isang failed terrorist plot. Kinordonan ng mga otoridad ang lugar habang rumisponde ang mga pulis at rescue team sa mga biktima. Matagal ng target ng mga militanteng grupo gaya ng Pakistan at Taliban ang Peshawar na malapit sa Afghanistan border. Humanaw na sa edad na 62 anyos ang isang kilalang Australian chef na si Sky Ganigal dahil sa isang pambihira at agresibong cancer sa balat. Naging popular si Ganigal sa United Kingdom at ginawaran ng Michelin star sa kanyang cafe sa Petersham Nurseries na naging daan upang manguna sa marami pang mga kilalang restaurant kabilang na ang Spring at Somerset House. Hinangaan si Ganigal sa recipes na fresh at sustainable food. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Matapos ang kanyang matagumpay na pagsabak sa katatapos lamang na 74th Miss Universe pageant, nag-post si 2025 Miss Universe 3rd runner-up Atisa Manalo ng compilation ng kanyang pagsali sa mga pageant. Ngayong siya ay gagraduate na sa kanyang pageant journey. Sa serye ng kanyang mga video, ibinahagi ni Atisa ang kanyang pagbabalik tanaw sa kung paano siya nagsimulang sumali at lumaban sa mga pageant. Para kay Atisa, isang malaking karangalan na maging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe. At ngayong naabot na niya ang tagumpay, pinasalamatan ni Atisa ang lahat ng mga sumuporta sa kanya mula sa simula, gayon din ang mga taong nagmamahal sa kanya. Mamayang gabi ay nakatakdang magbalik Pilipinas ang kandidata matapos ang kanyang tagumpay sa Miss Universe pageant. Maring itinanggi ni Miss Universe President Raul Rocha na mayroon siyang relasyon o anumang ugnayan sa sinumang miyembro o executive ng Miss Universe Organization, maging sa pamilya ni 2025 Miss Universe Fatima Bosch ng Mexico. Sa kanyang Instagram post, naglabas ng opisyal na pahayag si Rocha sa gitna ng mga kontrobersya na bumabalot sa 74th Miss Universe pageant, kabilang na ang umano'y nangyaring dayaan sa resulta ng mga nanalong kandidata. Bagaman hindi pinangalanan ni Rocha sa kanyang post si Lebanese-French composer Omar Hafouch, sinabi ni Rocha na wala umanong judge ng Miss Universe pageant ang nag-resign. Kinokondena rin ito ang tila pagsasamantala ng isang oportunista na ginamit ang Miss Universe para lamang
makagain ng followers. Nauna nang inakusahan ni Hafoch si Miss Mexico na fake winner at sinabing mag-business partner si Rocha at ang ama ni Miss Mexico. Ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC on Bank sa Miyerkules ang kanilang desisyon kung dapat bang kasuhan o hindi si Senator Francis Cheese Escudero kaugnay ng pagtanggap umano nito ng donasyon mula sa public contractor na si Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Samantala, napadalhan na ng show cause order ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta kaugnay naman ng issue ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito ang balita ni Dante Amendo. Asahan niyo po, hindi lalampas ang Miyerkules, mailalabas po ng COMELEC o lalo na ng opisinang yon ng departamento kung ano man ang naging disposisyon doon sa naging akusasyon, aligasyon laban po sa kanya at doon sa kanyang kontratista na si Mr. Lubiano. Nasa Commissioner in Charge na ng Commission on Elections o COMELEC ang rekomendasyon matapos ang investigasyon kaugnay ng pagtanggap ni Senator Cheese Escudero ng 30 million pesos na campaign donation mula sa public contractor na si Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kapag naiakyat na sa ANBank ang rekomendasyon, ay ilalabas nila sa Miyerkules ang desisyon kung dapat mang kasuhan o hindi si Senator Cheese pati si Lubiano. Kung ang desisyon ay kasuhan, ang COMELEC Law Department ang magsasagawa ng preliminary investigation bago posibleng iakyat sa korte ang kaso. Maaari din namang sabihin ng ANBank na huwag kasuhan ang mga respondent. Depende doon sa Commissioner in Charge yun eh. Kung sa kanyang palagay kinakailangang aprobahan ng COMELEC ANBank, kaagad namin iyong ma-approve o madidispose ngayong darating na Miyerkules. Ang investigasyon ng COMELEC kina Escudero at Lubiano ay may kinalaman sa Section 95 ng Omnibus Election Code na bawal magbigay ng donasyon ang isang individual o juridical entity gaya ng korporasyon na may kontrata sa gobyerno sa panahon ng halalan. Isa pang bukod na kaso ang isinampa rin kay Senator Cheese sa COMELEC, kaugnay pa rin ng tinanggap nitong donasyon kay Lubiano. Samantala, naipadala na ng COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta ang show cause order para magpaliwanag sa nakitang hindi pagkakatugma ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Matatanda ang una ng inamin ng mambabatas na hindi niya dineklara sa kanyang SOSE noong 2025 elections kung sino ang mga nagbigay sa kanya ng donasyon para sa kampanya. 10 araw ang ibinigay ng komisyon para sumagot ang mambabatas sa naturang show cause order. Maliwanag po kasi yung batas natin na sadyang dapat lahat na nagpa-file ng SOSE ng mga kandidato, partido politikal o party list, dapat ilatag lahat. Sino ang nagbigay, paano ginastos, may natira ba, nagbayad ba ng income tax. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa ilang gulay at karne simula sa Disyembre. Layo nito na maiwasan ng pananamantala sa presyo lalo na't inaasahan ng mas mataas na demand ngayong darating na holiday season. Tiniyak naman ng DA na hihingi sila ng tulong sa Department of Trade and Industry at Philippine National Police para masiguro na maipatutupad ng mga pamilihan ng mga itinakdang presyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. We're reviewing this week yung MSRP for pork, carrots, imported carrots, tapos onions, white and red onion. Tapos yung tinatawag na floor price for hogs, no? Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa ilang gulay at karne ng baboy na maaaring ipatupad ngayong linggo o sa susunod na buwan. Base sa ilalabas na MSRP ng DA, nasa 370 pesos ang kada kilo ng liempo, 340 pesos per kilo sa kasim at pigi, at parehong tig 120 pesos naman sa kada kilo ng red at white onion at maging ng imported carrots. May inilalatag din na 210 pesos per kilo na floor price ng live hog, ngunit pinag-uusapan pa ito ng kagawaran kasama ang mga hog raiser. Wala namang sinabi si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na paggalaw sa presyo ng iba pang produkto. Nagbabala naman ang kalihim sa mga consumer na mayroon umanong nandaraya upang makapagbenta ng mahal na sibuyas. Tapos meron nga nagbebenta ng red onion na ganyang kaliit, pinalalabas nila na local yon. Hindi ho totoo yun. Binobola kayo ng mga retailer kasi wala nang red onion. Imported din yon. Kaya binibenta nila na mas mataas, dinideklara nila as imported.
So para sa onion, ang magiging MSRP na local at imported should be 120 until end of January. At upang masiguro na naipatutupad ng mga pamilihan ng nasabing MSRP, nakatakda namang mag-ikot ang DA kasama ang DTI at PNP. DA will ask for show cause and maybe DTI also. Pero ang police powers ito sa DTI actually, dila sa amin. So we're coordinating with DTI maigi on this. But on the level, kung matrace namin saan naman galing yung imported na item na binibenta na mataas, malamang isuspend namin yung importation privilege ng kumpanya na yon, no? Kasi nga bakit niya? It usually originates from the selling, from the wholesale price, di ba? Not in all cases, of course. Ayon sa kalihim, inaasahan na hanggang sa Enero ng susunod na taon iiral lang nasabing maximum suggested retail price. Samantala, sinabi pa ni Secretary Chu Laurel na may gagawin din silang pagbabago para sa minimum access volume o MAV import system. Dahil sa naturang sistema, nagkakaroon anya ng pagkontrol sa presyo ng imported na karne ng baboy. Mali yung dating sistema na every year nabibigyan ng MAV yung pinakamalaki na nag-i-import dati or nag-i-import. Mali yun eh. Dahil yung sistema na yun, na matagal ka na dyan, ang rami mo MAV, kung ikaw may control ng 70%, a handful control 70% of the MAV, it means they control the price. So dapat yan, kung akong tatanungin nyo, as far as the traders are concerned, yung ordinary importers, not processors, kailangan equal lahat yan, ang number of MAV nila, para mag-compete sila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng bagyong Verbena sa bansa. Base sa post ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nagpulong na ang mga ahensya ng pamahalaan na pangunahing trabaho ang tumugon sa oras ng kalamidad. Kaugnay nito, kumikilos na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahatid ng mga family food packs sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Naglandfall na ang sentro ng bagyong Verbena sa Bayabas, Surigao del Sur kaninang hapon. Sa lawak ng kaulapan na sakop ng bagyo, makararanas ng mga pag-ulan ang Visayas, Southern Luzon at Mindanao. Ang iba pang detalye ihahatid ni Grace Castañeda, weather specialist ng Pag-asa. Kaninang 1:30 p.m. yung sentro ni Bagyong Verbena ay naglandfall dito sa may Bayabas, Surigao del Sur. And kanina namang alas 4, huling namataan yung sentro nito sa vicinity ng Habonga, Agusan del Norte. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 75 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. And sa kasalukuyan po may kita natin dito sa ating satellite animation na nananatiling malawak yung sakop ng mga kaulapan na dala ni Bagyong Verbena. So expect po natin ngayon hanggang bukas patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan yung buong bahagi ng Visayas, Southern Luzon at ng Mindanao. Dulot po ito ni Bagyong Verbena and hanggang malalakas po or mostly nakakonsentrate yung mga malalakas sa pag-ulan natin dito din sa buong bahagi ng Visayas, sa may southern portion ng Southern Luzon, maging dito sa northern portion ng Mindanao. Kaya patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan and patuloy rin yung pakikipag-ugnayan sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod po dito kay Bagyong Verbena, magiging maulan din po yung panahon dito sa may malaking bahagi ng Luzon, dulot naman ng shear line. So ngayon and bukas po, meron din tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly dito sa bahagi ng Cagayan,
Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, maging dito din sa area ng Aurora, Quezon, maging dito din po sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, maging sa area din po ng Calabarzon, dulot po ito ng shear line. So bukas po, mas magiging malalakas pa yung mararanasan natin ng mga pag-ulan, kaya ingat din po or doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, ang amihan naman nakaka-apekto pa rin sa rest of Northern and Central Luzon. Kung magdudulot po ito ng mga pag-ulan, mostly ay mga light rains lamang po, lalong-lalo na dito sa area ng extreme Northern Luzon at sa may western section ng Northern Luzon. At ayon po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Verbena, sa kasalukuyan po ay tinatahak nito itong area ng Caraga, and between tonight until tomorrow evening ay tatahakin naman nito ang area ng Visayas patungo po dito sa may Northern Palawan. So by early morning or bukas ng early morning, nakikita natin yung sentro ni Bagyong Verbena is estimated most likely dito po banda sa Central Visayas, dito sa may southern portion ng Cebu and Bohol, and then patungo po dito sa may area ng Negros Oriental and Negros Occidental. And then nakita po natin, bukas naman ng hapon ay nandito siya sa area ng Sulu Sea. And then by Wednesday morning naman ay nandito na po siya sa may West Philippine Sea. So expect po natin muli ngayon hanggang bukas nandun pa rin po yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito ni Bagyong Verbena sa malaking bahagi pa rin po ng Visayas, ng Mindanao at sa area din ng South. And may kita din po natin na habang while crossing Visayas towards the area of Northern Palawan, mapapanatili po nito yung tropical depression na category nito. And kapag po ito ay nasa may West Philippine Sea naman, nakita po natin na posible itong mag-intensify pa into a tropical storm. And bukod po dito, may kita natin itong area natin na shaded yellow circle. Most likely yung mga bugso po ng mga malalakas na hangin ay mararamdaman dun po sa mga areas na malapit sa center track nito ni Bagyong Verbena. So again, expect po natin, no, ngayon hanggang bukas po natin mararamdaman yung epekto nito ni Bagyong Verbena sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at sa may area din po ng Mindanao. Kaugnay ng hangin na dala ni Bagyong Verbena, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, sa bahagi ng Romblon, Northern and Central portions ng Palawan, including Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Islands, mainland Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, sa Negros Occidental, Negros Oriental, sa bahagi din ng Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, maging sa northern portion ng Misamis Occidental at sa northern portion ng Zamboanga del Norte. So nakita po natin during yung passage ni Bagyong Verbena, mostly ang highest possible wind signal po natin ay wind signal number 1. Hindi man po ito ganun kalakas kumpara dun sa mga bagyo na naranasan po natin nung mga nakaraan. Expect pa rin po natin posible pa rin itong magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na dun sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And also, hindi rin po natin i-rule out yung possibility na kapag nag-intensify into a tropical storm, etong si Bagyong Verbena, kapag ito ay patungo sa Northern Palawan or nandito sa may malapit sa Northern Palawan, ay posible po tayong magtaas ng wind signal number 2 dito po sa mga areas na ito. Samantala, bukod po dun sa mga bugso ng mga malalakas na hangin na dala po ng Bagyong Verbena, meron din pong pagbugso ng mga malalakas na hangin sa area ng Luzon, Visayas, sa Surigao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, at sa area din po ng Zamboanga del Norte. And hanggang sa Miyerkules or hanggang sa Wednesday, patuloy po tayo makakaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin dito po sa mga areas na ito. And mostly sa mga susunod po na araw, yung mga bugso ng mga malalakas na hangin na ito, lalong-lalo na dito sa area ng Luzon, ay magiging dulot po ng amihan.
Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, may kita natin buong bahagi ng Visayas, yung northern part ng Mindanao at yung malaking area din po ng southern Luzon ay malalakas po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dala nito ni Bagyong Verbena. 100 to 200 millimeters of rainfall po yung posible natin for the 24-hour duration dito sa buong bahagi ng eastern Visayas, maging sa Cebu, Bohol, Negros Occidental, sa Aklan, Capiz, Iloilo, maging dito din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro at sa bahagi din po ng Romblon, dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, at dito rin sa bahagi ng Surigao del Sur. So ito po yung habang tinatahak nito ni Bagyong Verbena, itong central portion ng ating bansa. And posible din yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa may Occidental Mindoro, Palawan, sa Antique, Negros Oriental, Siquijor, Camiguin sa may Agusan del Norte, Misamis Oriental and Occidental, Lanao del Norte, Agusan del Sur at sa area din po ng Bukidnon, maging dito din sa Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Verbena, yung shear line din po natin ay significant din or malalakas din yung mga pag-ulan na dadalhin dito sa area ng Quezon kung saan posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall from today to tomorrow afternoon. And meron din pong 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan, Isabela, Aurora, Batangas at Marinduque. Samantala, tomorrow afternoon naman po to Wednesday afternoon, malawak pa rin yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan. Meron pa rin 50 or 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Palawan, Occidental Mindoro sa area ng Batangas, Oriental Mindoro sa bahagi po ng Romblon, sa Aklan, Antique at sa bahagi din ng Capiz. By this time, most likely, nandito na po sa bandang western section etong si Bagyong Verbena. And bukod po dito, posible pa din yung 50 to 100 millimeters of rainfall for most of eastern Visayas. And dito din sa bahagi ng central Visayas, maging sa Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at sa area din po ng Siquijor. And bukod po dito ay yung shear line din is magdudulot din ng significant pa din ng mga pag-ulan or malalakas po ng mga pag-ulan dito sa Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, maging sa bahagi din po ng Quezon. And posible din yung 50 to 100 sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, maging dito po sa Metro Manila, Cavite at Laguna, maging sa bahagi din po ng Marinduque. So again, ngayon po hanggang bukas yung mararanasan po natin yung mga pag-ulan na dala po ni Bagyong Verbena and also ng shear line. Kaya naman po doble ingat para sa ating mga kababayan dahil mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And maging alerto din po tayo lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubundukin na lugar sapagkat po yun yung mga pinaka-prone areas natin sa mga flash floods at landslides. Samantala, by Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon is wala na pong epekto or dadalhin na malalakas na pag-ulan si Bagyong Verbena sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung shear line po patuloy pa rin magdadala ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Apayao, Cagayan, Isabela at Aurora. Kaya again, patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dito sa mga areas na ito. Sa kasalukuyan po, ang gale warning natin ay nakataas sa area ng Batanes. Ito po ay dulot ng amihan. And sa mga susunod po na araw, dala rin ng ay na-expect natin na surge ng amihan. Posible pong madagdagan pa yung mga areas na makakaranas po ng gale warning or meron tayong gale warning. And as of now po, yung malaking areas din o yung seaboards ng ating bansa ay makakaranas din ng mga katamtaman hanggang sa maalon na lagay ng karagatan. At para naman po sa additional information, maaari po nating bisitahin din yung website na hazardhunter.grs.gov.ph. Ito po yung para malaman natin yung hydromet hazard assessment ng ating lugar or yung susceptibility or para po malaman natin kung gaano ka-prone or kung prone areas po ba yung ating mga lugar sa mga posible pong pagbaha.
Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS hinggil sa posibilidad ng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Bunsod ito ng malalakas na pagulan na dala ng bagyong Verbena. Dagdag pa rito ang epekto ng shear line na inaasahan ding magdudulot ng mga pagulan sa area ng Visayas. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring itulak pababa ng malakas na pagulan ang lahar na nakadeposito sa dalisdis ng bulkan na nagmula pa sa mga nakaraang pag-aalburuto nito. Bunsod nito, pinag-iingat ang mga residente sa mga komunidad na malapit sa paanan ng bulkan na maging alerto at agad na lumikas sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Nananatiling pasabol ang ilang pangunahing tulay sa bayan ng Cagayan de Oro sa Misamis Oriental sa kabila ng pagpasok ng bagyong Verbena. Bagaman paminsan ay lumalakas ang ulan, hindi sapat upang paabutin sa critical level ang tubig sa Cagayan de Oro River sa bahagi ng Taguanaw Bridge. Gayon din sa Iponan Bridge, sa Barapol Bridge at Makasandig Bridge sa bayan naman ng Cagayan de Oro. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng wind signal number 1 ang buong lalawigan ng Misamis Oriental dahil sa bagyong Verbena. Wala namang ulat ng anumang pagbaha o landslide bunsod ng bagyo. Isang natatanging gabi ng tawa, kilig at OPM ang inihatid ng iconic OPM couples kasama mga rising artists na siyang nagpainit ng entablado at naghatid ng tuwa sa mga manonood sa concert kagabi sa Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Mia Alonso. Muling bumida sa entablado ang mga OPM icons. Hatid ang mga classic love songs na hinangaan, minahal at patuloy na pinakikinggan ng lahat. Mula sa power couples ng OPM hanggang sa rising artists, isang solid performances ang pinakita ngayon on stage na nagbigay ng throwback kilig sa mga 90s fans hanggang sa bagong henerasyon. Napuno ng saya ang buong Araneta Coliseum kagabi sa muling pagsasama ng iconic OPM couples na sina Jessa Zaragoza, Dingdong Abanzado, Ogie Alcacid at Regine Velasquez Alcacid. Hatid ang kanilang mga signature songs na muling nagpaalala kung bakit sila minahal ng kanilang mga tagahanga. Let me just say, no, na nakakataba talaga ng puso na marinig mo na kinaawit yung awitin mo ng ibang audience, di ba? Lalo na yung listen sila. Pero yung ma-feel mo or makarelate sila it's a special experience. As an artist, I'm very much appreciative of that. Na until now, yung song buhay pa. You know, and tsaka palagi nire-request sa mga shows namin. Talagang parang sinasabi nila na kapag naririnig daw nila yung mga awitin na, parang bumabalik din sila dun sa mga nakaraan nila. May mga memories bawat song, nostalgia. Itinuturing din nilang isang lakas at bentahe ang pagtatanghal bilang magkapareha dahil dito nila naipakikita ang mas malalim na koneksyon at chemistry nila sa entablado. I always enjoy performing with my husband. I think for me it's an advantage because madaling kumanta with him because he complements my voice. Also, alam na namin yung isa't isa. Alam ko kung kailan ako hihirit. Alam niya kung kailan siya hihirit. Nagtitinginan lang kami, nagbibigayan kami. It's always an honor to sing with you. And of course, as I always say, I'm a big fan of my wife. And at the same time, when we get to sing our songs that our audiences have fallen in love with and made their own, so that kind of harmony, you know, with us and with our audience is very, very precious.
Mula sa mga birit na kinasanayan hanggang sa mga sweet duets na nagpakilig sa buong arena, ramdam ang energy, pakikisingalong at tawa ng hatid ng mga fans habang inaalala ang panahon ng mixtape, love letters at radio dedication, dala ng malalim na vibes at liriko ng mga kanta. Hindi rin nagpahuli ang rising artist sa paghahatid ng kakaibang vibes sa mga manonood. Ang bandang Letters from June naman, hindi lamang hinangaan ang performance ng mga batikan, kundi nagsilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa ang kanilang sariling journey at makasabay sa mga legendary na artista ng OPM. Grabe, kasi preparation pa lang po, we have to really nail the preparation, the rehearsals, kasi hindi nga po talaga basta-basta yung mga kasama namin. And hindi lang din po basta-basta yung venue na pagpa-performan namin. What we learn from them is that the level of professionalism when it comes to performing in the industry is something that is learned through experience. It doesn't happen overnight and you really need to work hard for it. Samantala, nagbigay naman ng payo ang mga OPM veteran sa mga bagong sumisibol na mga mang-aawit. Very important is you have to be original. You have to be authentic. Kumbaga distinct. Yung tipong maghahanap ka ng hanapin mo talaga yung sarili mo na kakaiba ka, na meron kang sariling ambag mo sa industriya. It's not enough that you're good. Kasi maraming magaling, sa totoo lang. Maraming magagaling kumanta. But you have to have the right attitude sa performance mo. The heart for it, the passion for it. And kailangan totoo eh. Yeah, it has to be real. And also, importante din yung marunong kang makisama sa mga taong sa paligid mo. I hope they have a sense of history of OPM music, because that is so important, that they don't forget, that they realize, maraming nauna. Marami silang ginawa para sa amin lahat. Huwag niyong kalimutang lumingon sa pinanggalingan ninyo. Because knowing your history is very important. History, if you know your history, that's where our culture comes from. So what he was saying na maraming nauna sa atin, it's wonderful to be able to know these people who actually paved the way for us, to make it easier for us and for our voices to be heard. Kasi kung hindi inumpisahan ng mga naunang artists, hindi natin ma-enjoy kung ano yung nai-enjoy natin ngayon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam nyo ba, ang mga taong merong stage 4 kidney disease, meron lang dalawang pagpipilian. Lifetime na dialysis o di kaya matagal na paghihintay sa kidney donor. Kapag malala na ang kidney damage, madalas sinasabi ng doktor, kontrol lang natin, hindi na yan gagaling. At karamihan, hindi alam na tumataas din ang risk ng heart attack at stroke. Pero ngayon, may bagong pag-asa. In the last few years, scientists discovered that some diabetes medications tulad ng SGLT2 inhibitors at GLP-1 receptor agonists ay may malakas na epekto sa pagprotekta sa kidneys. Ayon sa clinical trials, bumabagal ang pagkasira ng kidneys, nababawasan ang inflammation, bumababa ang risk of kidney failure at sa ilang pasyente, may improvement pa sa kidney function. Some trials were even stopped early dahil sobrang effective. Sabi nga ng mga eksperto, for the first time, we can imagine remission, even a possible cure someday. Hindi pa tapos ang laban sa kidney disease, pero ngayon, may tunay ng pag-asa na hindi lang mabuhay, kundi gumaling.
Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Ronald Asejo, Orlando Roma at Gardo Mendoza. Kala ko artista. Mendoza. Yan. Malapit eh. Maraming salamat din kay Jessie Cartel, Mondanlay, Damalen at Harold Gomez. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 11 at 23 na nagsasabi, ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay poon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.